la la, lamig, lamig, lamig. Ang lamig, lamig. What is up mga kabibabs? Good morning, good morning, good morning. Whew! Napakalamig ng panahon ngayon. So, unang-una sa lahat, happy New Year sa ating mga kabibabs dyan. So, for today and today is meron tayong daldal pa rin. And, syempre, may kinalaman pa rin ito sa ating past experiences. Tago lang muna natin tong shades. So for today's vlog, meron akong daldal pa rin tulad ng dati. Tapos itong daldal na to is based pa rin sa mga past experiences natin, based pa rin sa mga naranasan natin dati. So going back, yung dating yun is naalala ko parang 2014 ata yun. That was 2014 nung minsan na-invite ako sa isang networking company. Networking, multi-level marketing, direct selling, networking. So I'm not here para idaldal sa inyo o i-invite kayo doon kasi wala na rin naman ako doon. Dinadaldal ko lang to kasi may mga napulot din akong aral along the way habang andun ako. So yun yung idadaldal ko sa inyo. Naalala ko lang kasi dati dun sa networking na yun, syempre it's all about business. Usapang pera, usapang kitaan, usapang sweldo, basta usapang pera. Naalala ko isa sa mga tinatanong lagi na speakers pag dun sa mga bagong invite, dun sa mga na-invite is kung ano yung pangarap mo. Hanggang ngayon naalala ko pa rin eh. Tinatanong nila lagi, yun nga, ano ang pangarap mo? Pangarap mo ngayon. Then I mean, syempre, nung na-invite ako, natanong din sa akin yun. Pangarap ko ng panahon yun is magkaroon ng stable na trabaho. Kasi nung panahon yun, nag-aaral pa ako. Magkaroon ng stable na trabaho, makaipon, makabili ng bahay, makabili sa sasakyan. So, napaka-generic. Kumbaga, parang yun yung everyone's dream. Parang yun yung everyone's dream. Pero tama, common dream siya para sa ating mga makararami. Pero that same question, tinanong ko rin sa sarili ko, ano nga ba ang pangarap ko? Kaso, ano ang pangarap ko noong bata pa ako? And by bata, I'm thinking or I'm talking about mga 5 years old, 3 years old, basta below 8 years old, below 7 years old. So sobrang minor. Anong pangarap mo nung sobrang bata ka pa? Ikaw sa sarili mo ngayon, P-Pops, ano ang pangarap mo nung bata ka? Medyo may pagka-weird, may pagka-imposible, minsan di na ka makatotohanan. Minsan ganun yung pangarap natin nung bata tayo. May iba kasi, ang sabi nila, ang pangarap daw nila ng bata sila maging si Robocop, maging si Bumblebee, makalipad. Di ba medyo, I mean, kung ngayon natin iisipin, weird siya, imposible siya, malayo siya sa katotohanan. Pero the mere fact na napakalaki ng pangarap natin kahit bata tayo, it's such a wonderful thing. Diba, napaka-amazing no na sa liit natin nun ang laki ng pangarap natin. Samantala ngayon, napakalaki na natin, ang liit na ng pangarap natin. Bakit ganon? Example, paano ko nasasabi yun? Example, huwag na tayo pumunta sa 3 years old, 4 years old, 5 years old na bata. Pumunta tayo sa 12 years old na bata. Pagdating sa 12, pagdating ng 12 years old, medyo realistic na yung pangarap natin. And realistic is wala kang signal light, boy. Yun, babalik ako. 12 years old kid with a dream. Ano nga bang 12 years old dream? 12 years old dream. Dream ng isang 12 years old na bata. Saka lang, bibili nga pala si ating first lady ng McDonald. Sana bukas ka. Bukas ba? Is it open? Open siya.
sumabalik ako. Ano, nasa na ba tayo kanina? Nagre-record pa ba ako? Yan, nagre-record pa ako. Yun nga, hindi naman napakalungkot, sarap lang din pag-isipan na yun nga, habang bata tayo, laki-laki na pangarap natin, then pag lumaki na tayo, lumilit yung pangarap natin. Yun nga, paano ko nasabi yun, pumunta tayo sa isang 12 years old kid, 12 years old na bata, na lalaki. Pag hindi pa siya ganun mature mag-isip, pag tinanong mo siya kung ano yung pangarap niya, minsan ang sinasabi nila is magkaroon ng eroplano, magkaroon ng sariling eroplano. And by eroplano, minsan ang tinutukoy nila doon yung passenger plane, yung ginagamit ng PAL, basta yung pang international flight. So yun yung isa sa mga malalaking eroplano. Then after 2 years or 1 year, pag tinanong mo siya kung ano yung pangarap niya, magkaroon ng helicopter. Then another year, pag tinanong mo siya kung ano yung pangarap niya, magkaroon ng isang bus. Minsan bus pa nga bus. Tapos magiging kotse, magiging motor, magiging bike. I mean, wala namang masama sa bike. Minsan may bike pa nga mas mahal sa kotse at sa motor eh. Pero the idea is lumiliit yung pangarap natin, kasi doon nga natin na-realize na maliit yung chance na makuha natin yung mahirap. So dahil mahirap o malaking chance na hindi natin yung makuha, nililitan natin yung pangarap natin para mas madaling makuha. Tama. Nakakalungkot lang isipin na sa ganung senaryo ang pangarap natin yung nag-a-adjust. Dapat tayo. Thank you. Yun nga, nakakalungkot lang din isipin na minsan kasi sa atin, yung nag-a-adjust yung pangarap natin. Why not tayo mag-adjust para sa pangarap natin? Tapos naalala ko palagi sinasabi sa networking noon is, ang pangarap daw is nagsisimula sa P. At ito na. Thank you, ma'am. Salamat. Yeah, sana hindi ka matapang. Let's go. Check. Yan. Doon kasi dati sa networking. Sa networking, paulit-ulit tayo. Lagi kong naririnig na sinasabi nila na ang pangarap daw is nagsisimula sa P at nagtatapos sa P. And sinasabi rin doon na yun nga, magsisimula siya sa pera at magtatapos din sa pera. Well, may halong katotohanan naman din yun. Pero the mere fact na hindi naman talaga pera ang pinaka-topic natin doon, kundi pangarap. Minsan kasi nakakalungkot lang din isipin. Syempre para sa akin, bahala kayo kung ano yung isipin nyo. Pero sa akin nga, yun nga, nakakalungkot na ang salitang pangarap is nagkakaroon pa ng ibang meaning. Dahil may ibig sa unahan, may ibig sa dulo, ibig sabihin na nun, pera. Pero why not? Ang ibig sabihin ng salitang pangarap is yung salitang pangarap. Pero ang gusto ko lang sabihin nito, pera would just be an instrument. Yun lang yung pathway para sa pangarap mo. Tama naman. Pero ang pinaka-importante pa rin para sa akin, para makuha yung pangarap, is kung saan ka magsisimula. Ganun pa rin, sa simula at sa dulo. Sa dulo, ibig sabihin ng P is yung pangarap. What? Bro, what are you talking about, man? Pangarap pa rin. Yung salitang pangarap, yung letter P doon, pangarap. Yung number 1, yung unang P doon sa salitang pangarap is yung salitang pagpupursige, pupursigido. Pag naging pursigido ka kasi sa isang bagay, ako naniniwala ako doon pag naging pursigido ka sa isang bagay, patuloy mo tong pag-iisipan, patuloy mong pagsusumikapan, patuloy mong gagawin dahilan para lalo kang magsumikap, mas madali mo maabot ang pangarap. Kasi paano ba to? Sa society ngayon, lagi sinasabi na ito example lang ha, hindi ako lumalayo sa topic. Napakalaking halimbawa
Napakalaki halimbawa. Napakagandang halimbawa ng pagpupursige ang mga ina, ang mga mother, ang mga nanay natin. Kasi sila talaga yung talagang nagsusumikap. Ngayon, every time na may tatanungin ng nanay kung ba't niya nagawa yon, is lagi yung sinasabi, para sa anak ko, para sa anak ko, para sa kanya. Meron kasi siyang dahilan, meron siyang biggest why. Ngayon kung meron tayong biggest why, talaga magkakaroon tayo ng fuel sa sarili natin para magsumikap, magpursige, at ipagpatuloy ang laban. Kumbaga minsan kasi pera lang ang kailangan, kaya hindi ko natupad yung pangarap ko eh. Pero pera would just be an instrument para doon sa pangarap mo nga, katulad ng sinabi ko kanina. Ngayon kung paano kumuha yung pera, yun ang pag-iisipan mo. Ngayon kung parte ka ng society na to na sabihin na nating medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, yung sweldo mo eh sa'yo lang, hindi ka nag-aabot sa magulang mo, napakaswerte mo. Kaso nga lang, ang tanong, may naiipon ka ba? Ngayon kung meron, napakaganda nun. Nagre-record pa ba ako? Nagre-record pa naman ako. Pero kung wala ka naiipon, napakalungkot nun. Then syempre, kung ikaw may naiipon ka at sabihin nating malaki talaga yon, sabihin nating more than 50% nung monthly salary mo, basta malaki, it's a good thing. Pero ang tanong, ba't mo nagawa yon? Syempre may dahilan ka. Pero kung ikaw wala ka naiipon, kasi malamang sa malamang wala kang dahilan para mag-ipon. Kumbaga wala kang biggest why. So kung wala kang biggest why, nanonood ka ng video na to sa pinagdadadaldal ko, eh pag-isipan mo, gumawa ka ng biggest why mo. Kasi para sa akin yung unang P talaga sa salitang pangarap is yung pagpupursige. Pagpupursige sa buhay, pagsusumikap, basta yun. You get the idea na naman. Ayun o, yun lang. Magsumikap lang tayo habang maaga, habang nakakaluwag-luwag pa tayo. Ngayon kung hindi tayo nakakaluwag-luwag, mas lalo natin dapat pagsumikapan ng ating buhay. Going back, yun lang naman. Minsan kasi narinig ko kay Bitoy, yung sabi niya eh, yun naman ang version niya, kaya daw tayo tumatanda. Ay hindi, ano nga ba yun? Hindi na daw tayo naglalaro dahil matatanda na daw tayo. Pero ang totoo daw is kaya tayo tumatanda dahil hindi na tayo naglalaro. Masaya mangarap, kasi yan talaga yung pinaka, kumbaga, dream, pangarap nga eh, tinagalog mo lang eh, ay in English mo lang. Pero yan talaga yung pinaka basis natin, yan talaga yung pinaka foundation, yan talaga yung pinaka pundasyon. Yan mo, translate mo na naman. Yan talaga yung pinaka magiging gasolina natin para magsumikap, para pagsipakan, para mas ayusin kung ano man yung ating gagawin, para in return one day, someday, we will all be successful, diba? Hindi naman, wala namang time limit yan. I mean, mas maaga, mas maganda, syempre. Pero hindi mo dapat minamadali yan. Pero kung mas mabilis, syempre, mas maganda pa rin. Then, pangarap. Pangarap. Doon pa rin tayo sa salitang pangarap. Doon pa rin tayo sa salitang pangarap. Minsan kasi may na-encounter ako isang tao. Minsan kasi may na-encounter ako isang tao. Sasabihin ko ba yung pangalan niya? Ayun, hindi ko na nasasabihin yung pangalan niya. Sabi niya sa akin, bago mo mapuntahan ang isang bagay, kailangan makita mo muna ito. Bago mo mapuntahan ang isang bagay, kailangan makita mo muna ito. Yun ang words, exact words na sinabi niya sa akin. So Pilipino siya. Ang ibig sabihin nun niya, nung inelaborate, nung pinaliwanag niya sa akin kung ano yung meaning nun is, bago mo makita yung sarili mo, bago ka maging successful, kunyari sabihin na natin mahilig ako kumanta, ako hindi eh, ikaw mahilig ako kumanta, bago ka maging mahusay na singer,
kailangan makita mo muna yung sarili mong mahusay na singer. Bago mo makita yung sarili mong nananalo ng MVP trophy sa sports, bago mangyari yon, kailangan nakikita mo muna yung sarili mong nagiging MVP sa isang sport na gusto mo. Bago mangyaring manalo ka sa mga tournament, kailangan makita mo yung sarili mong nananalo sa tournament. Ibang example naman tayo, yung medyo mas madaling maintindihan. Yeah. Yun nga rin, balik pa rin tayo doon. Bago mangyari isang bagay, kailangan makita mo muna ito. Sabihin natin yung tuktok ng Tagaytay. Tuktok ba yung Tagaytay? Hindi, yung ano, yung Palace in the Sky. Bago mo puntahan yun, ito literal na ha, bago mo puntahan yung Palace in the Sky, makikita mo muna yun. Tama? Mas simple, nasa bahay ka, andun ka sa salas nyo. Bago makapunta doon sa CR, kasi nasa CR ka, nakikita mo muna yung pintuan, nakikita mo muna yung inodoro, nakikita mo muna lahat bago ka mapunta mismo doon sa tabi ng inodoro, sa tabi ng pintuan, o doon sa mismong CR. Sa maiksing salita, kailangan talaga makita mo muna yung sarili mo doon bago mangyari yon. Kasi iba ang power of vision, diba? Ang dami ha, power of vision, dreams, pero isa na ibig sabihin niya, pangarap pa rin. Pangarap. It will fuel you to success. It will fuel you, it will fuel you to pa-English ka pa. Pangarap ang magtataguyod sa'yo para mas magsumikap ka. Pangarap ang maghahatid sa'yo para mas magtagumpay ka. Ngayon kapatid, P-Paps, kung ikaw may pangarap ka nung bata ka, balikan mo yun. Weirdo man yun, malaki man yun, imposible man yun, malayo man sa katotohanan yun, yun pa rin yung pinakaunang pangarap mo. Tapos i-compare mo yun sa pangarap mo ngayon. Kung magkasing laki lang sila, kung magkasing imposible lang sila, kung magkaiba man ha, eh dapat magkasing laki lang, magkasing imposible lang. Kasi sabi nga la, in order to hit high, you got to aim higher. Kung dito ka lang nakatutok, malamang sa malamang dito lang ang tama mo. Parang pana. Kung dito ka nakatutok, dito ang tama niyan. So in order to hit high, you got to aim higher. Yun lang siguro mga P-Paps. Siguro, record ba ako? Record pa naman ako. So siguro yun lang mga P-Paps. Maraming salamat sa panonood. Siyempre stay safe pa rin, may pandemya pa rin tayo, pero hopefully hindi ko makross yung fingers ko. Hopefully is malapit na yung bakuna. Stay safe everyone. Stay safe, ride safe. Tapos syempre like, comment, share, and subscribe mo na itong video na to para mas masaya, para updated ka rin sa ating mga future uploads. Again, this is Spiny Paps. Support Filipino motovloggers. Oh.